Okay, in this reading, we will going to have love reading for singles. And bago tayo mag-start, if you feel resonated with my energy, paki-visit lang po ang ating showcase. Ayan, meron po tayong mga crafts doon na cleanse, bless, and of course, energize. And if ever po na interested kayo, i-PM nyo din kung ano pa yung mga karagdagan na intentions na gusto nyong i-charge doon sa inyong chart. Okay, so let's see the situation first. This is for singles. Tingnan natin. May paparating ba? Okay, right now. So, right now, sabihin natin na you still have a parang hindi pa ready ang energy mo for love situation. Hindi pa siya ready with this. Sabihin natin, nandun pa yung immaturity when it comes to your spirit and lack of progress when it comes to love life. So, may kailangan kang i-develop sa sarili mo para hindi mo ma-miss yung mga chances or yung mga love na darating sa'yo. Pwedeng sabihin natin na ito na nga, lumitaw dito yung lumitaw dito, may kailangan ka pang ayusin. Okay? May kailangan ka pang ayusin. And sabihin natin na you are very defensive when it comes to this. Parang hindi pa ready ang energy mo. Ikaw siguro mentally ready or yung sabihin natin tawag dito, mentally ready. But yung energy mo mismo ay hindi pa ready. Dahil kumbaga, pag ikaw ay nagkaroon ng love life, masasabi natin dapat you have accountability kung ano may mga actions or kung ano mang love life yung gusto mong magkaroon. Okay, so you have to change the perspectives when it comes to sabihin natin laziness and procrastinations. O yun, may mga kailangan ka i-develop. Tingnan natin yung next love life na kung meron man napaparating. Pero right now, you have, yung sa mga narinig na yon, you have to clear, you have to cleanse, you have to change. Kasi yun yung baka yun yung mga dahilan kung bakit hindi pa dumarating. Okay, telepathically, nakikipag-connect through songs. Itong ka-situationship na to, or sabihin natin yung next love life mo, thirsty, causing highest high adrenaline rush. Ayan. In this love situation, maaaring parang nagmamadali ka, pero kagaya ng sinabi ko, mayroon ka pang kailangang kaharapin. I feel na you are rushing about your love life. Pero di ba sabi ko, hindi pa ready yung iyong spirit. Kasi tingnan nyo to, yung pagiging drama queen ay nandyan yung pagka-immature. Ready ka ba talagang mag-commit sa love life? Baka hindi mo pa talaga kayang mag-handle ng love life. But telepathically, sabihin natin, may someone na nakikipag-connect sa'yo. Telepathically, through songs. So, ito yung kailangan mong baguhin para maging ready ka sa pagla-love life. Ito ang sabihin natin, yung pagiging underachiever, ayan, lumitaw din, lack of progress. Kailangan, kumbaga, maging ready ka muna sa mga bagay na to bago mo madaliin yung pagkakaroon ng love life. And kung tinatanong mo kung meron kang next love life, meron. Pero parang kumbaga, hindi pa siya dumarating kasi kailangan mapatunayan mo muna sa sarili mo na kumbaga you are matured enough for the commitment. Kasi ito tingnan mo, may connection may soul connection dito. Pero baka nga immature ka pa or siya. Tingnan natin. Ayan, wedding rings. Sabi ko sa inyo meron. Itong telepathic na to, meron yan. Connection talaga yan. For union, okay, someone likes you. Sabi kasi nyo, meron talaga. Kaya lang, yung energy mo ang hindi pa ready.
So, ang makakapag-alis ng blockages na yun is i-heal mo yung mga bagay na nabanggit natin kanina. I-heal mo yun. And masasabi natin dito sa drama queen na to, baka sa mga, kung nakaroon ka na ng love life before, kung wala kang boundaries, kailangan matuto ka maglagay ng boundaries. Someone likes you. Someone wants to flirt you. Oh, eto. You have to focus muna sa sarili mo. You have to analyze, you have to sabihin natin, targetin mo muna yung self-worth and yung healing pagdating sa self-appreciation. Masyado kang nagmamadali. Kailangan ito, yung mga bagay na to, o yun, baka nga before, lack of boundaries ka. Baka hindi mo binibigyan dati yung sarili mo ng boundaries, ng protection. Baka masyado kang give all. Okay? So, kailangan patunayan mo muna kay universe and sa taong to na nag-heal ka na nagbago ka na nagkaroon ka na ng pagmamahal sa sarili mo. Or, sabihin natin na your spirit guides wants to see you na kaya mo na maglagay ng boundaries and self-worth. Pero, merong someone na gustong magparamdam sa'yo, gusto mag-flirt sa'yo, and sabihin natin want to date you. Okay? Ayan. So, tingnan natin kung mga anong season to darating. Gusto nila, and sabihin natin yung may gusto sa'yo na to, nakikipag-usap siya sa'yo, nakikipag-connection siya sa'yo, telepathically. Okay, home base or family. Okay, pwedeng ito ay sabihin natin nasa hometown nyo lang din. Hometown nyo lang din, yung taong to, yung gustong makipag-date sa'yo. And sabihin natin ito ay isa sa mga may leadership na image. Yes. Ayan. So, mga by December season, sabihin natin, November, December. May tendency mag-approach tong taong to. November, December, and sabihin natin, characteristic nito, medyo outgoing to. And, ayan nga, sana pagdating ng season na to, is ready na, heal ka na talaga. And sabihin natin, yung pagbabago, yung changes, yung challenges na gustong ibigay sa'yo ng iyong angels and guides bago ka mag-commit sa isang relationship ay magawa mo na. Ano kay? Tingnan nga natin. Let's try. Kung ano ang gusto sabihin sa'yo ng taong to. You hurt me, but that's okay, I guess. Maaaring nagkaroon ka ng merong nakapagpa-hurt sa kanya. Kaya siguro hindi siya agad nagko-confess. I'm sorry. Oh. Will you choose me? Sabi ko sa iyo eh. Oh. You hurt me. Maaaring sabihin natin, may nakita siya na love interest mo. Kaya hindi siya makapag-confess. Parang gusto, kasi eto will you choose me? Baka iniisip niya na meron kang gustong iba. Or pwedeng ito maramdaman ng taong next love life mo. Na meron kang gustong iba, gano'n. Yung basta yung dadating sa'yo. Okay? Okay, let's see the love message for this one. Okay, openness. Be open to accept divine guidance in your relationship. So, kagaya ng sinabi ko, yung yung tatlong energy kasi dito, that's part of divine guidance. Para sabihin natin, since na ito ay readings for singles, kailangan ito muna yung gawin mo para mawala yung blockages dun sa next love mo. So, be open to accept that guidance para magkaroon na ng, sabihin natin, ng way itong love life na makapasok or pahintulutan ng universe na makapasok sa buhay mo. Itong next love mo na to. Love interest or ano man yan. Wait. Ayan. So,
let's pull another card. Maging open. Okay? Tanggapin kung sabihin natin, let go of control issues. Allow this situation to unfold naturally. Okay? So, kagaya nga ng sinabi natin, dito ka mag-focus sa divine guidance. Kung ano yung dapat mo munang gawin, dapat mo munang harapin. The cause and effect. Yung mga consequences na kailangan mo munang harapin right now, yun muna i-prioritize mo. I-heal yourself and make progress in your life bago ka mag-focus sa love. Okay? That's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.